Ang malaking pagbangga sa pagitan ni Fang Yi at ng Anomaly King ay lumikha ng isang napakalaki at nakasisilaw na pagsabog na nagpaliwanag sa kalangitan. Nang mawala ang liwanag, si Fang Yi ay lumulutang sa isang kakaiba at madilim na kawalan, nakaharap sa nag-iisang, higanteng berdeng mata ng Anomaly King, tinitigan siya ng nilalang. Ang boses nito ay umaalingaw sa kanyang isipan habang kinukutya siya sa paglakas loob na hominin ito gayong siya ay nasa one-star spirit creation realm pa lamang. Bago pa makapag-react si Fang Yi, binuksan ng Anomaly King ang kanyang malaki at malilim na bibig, na lumilikha ng isang malakas na vortex. Agad na nararamdaman ni Fang Yi ang panganib, ngunit hindi niya mapigilan ang puwersa na nagsimulang sumipsip sa kanya, habang hinihila siya sa bibig ng halimaw. Napagtanto niya na ang Anomaly King ay iba sa anumang nilalang na kanyang nakaharap. Kahit na nasaktan ng kanyang buong lakas na atake, sapat pa rin itong malakas upang lunukin siya ng buo. Lumapag siya sa loob ng karumal-dumal na loob ng halimaw, isang yungib ng kulay rosas na laman at makapal, madulush, lilang digestive fluids. Alam niya na ang likido ay hindi lamang napaka-corrosive kundi mayroon ding malaking halaga ng dark attribute. Sa palagay niya, anumang normal na pioneer ay matutunaw kaagad, nakapagtataka sa kanya na ang gayong evolved at matalinong nilalang ay gagawa ng pagkakamali na lunukin siya ng buhay. Sa isang determinadong tingin, napagtanto niya na ang halimaw ay nakagawa ng isang nakamamatay na pagkakamali. Nagtataka siya kung hindi ba ito natatakot sa isang atake mula sa loob. Alam niya na ang loob ng isang nilalang ay palaging ang pinakamahina nitong punto. Upang subukan ang kanyang ideya, nagtitipon siya ng apoy sa kanyang kamay at ibinabagsak ang kanyang kamao sa laman na sahig. Ang mga panloob na dingding ng hayop ay sumisitsit at nasusunog. Sinuri ni Fang Yi ang sitwasyon, na napansin na habang pinapahina ng corrosive liquid ang kanyang mga kapangyarihan, marami pa rin siyang magagawa. Nagpasya siya na hanggat gumagana ang kanyang mga atake, malulutas niya ang problemang ito. Sa bagong kumpiyansa, tinawag niya ang kanyang Desolate Fire Spirit Flower upang tulungan siya. Nagulat siya nang mapagtanto na ang atake ng Anomaly King ay hindi lamang kumain sa kanya kundi hinayla rin ang kanyang spiritual flower sa loob kasama niya. Ito ay maswerte, dahil ang bulaklak ay sobrang charged na ngayon, na sumipsip ng dark energy ng mga paniki at ang spiritual power ng lahat ng mga pioneers sa lungsod. Gayunpaman, habang hawak niya ang maliwanag na pulang bulaklak, napansin niya na tila nag-aalangan nito. Tinanong niya ito kung ano ang mali. Nagtataka kung hindi nito gusto ang dark attribute ng Anomaly King. Sa kanyang pagtataka, ang Desolation attribute flower, na karaniwang kumakain ng dark energy, ay tila itinutulak ng kakaibang kapangyarihan ng Anomaly King. Nakita ni Fang Yi na hindi ito inaasahan, dahil ang kanyang orihinal na plano ay gamitin ang life drain ng ability ng bulaklak upang alisan ng laman ang halimaw mula sa loob. Napagtanto na kailangan niyang baguhin ang kanyang plano, hawak niya ang bulaklak sa isang kamay at muling ibinabagsak ang kanyang kabilang kamao sa laman na dingding ng tiyan ng halimaw. Pagkatapos ng labanan, ang anyo ng Anomaly King ay natunaw. Ngunit agad itong nagsimulang magbago sa kalangitan, na umiikot sa isang malaking vortex habang tinatawag nito ang lahat ng natitirang mga paniki. Sa lupa, si Lin Yi at ang pulang buhok na leader ay nanunood sa pagkalito at takot. Tinanong ng leader kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi lamang ni Lin Yi na hindi niya alam. Ang kanyang pangunahing alalahanin ay kung nasaan ang kanyang pinsan. Matapang na pinamunuan ni Su Qingying ang paglikas ng mga sibilyan, sinasabi sa kanila na lumipat sa isang maayos na paraan at nangangako na gagawin ng mga pioneer ang lahat upang protektahan sila. Nang tanungin kung nasaan si Fang Yi, ipinaliwanag niya na may purong gulat na siya ay nakikipaglaban pa rin sa Anomaly King mula sa loob ng katawan nito. Ang militar, na pinamumunuan ni Zhao Lan, ay dumating na may malaking puwersa. Iniulat ng isang opisyal na ang mga paniki at ang Anomaly King ay umaatake sa lungsod ng sapalaran at nagutos ng mabilis na paglikas upang mabawasan ang mga casualty. Si Zhao Lan ay nakatayo sa isang sasakyang pangmilitar, nagbibigay ng matatag na utos sa kanyang mga sundalo, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa nakakatakot na nilalang sa kalangitan na may takot. Nagsimulang sipsipin ng Anomaly King ang lahat ng mga paniki. Hinihila ang mga ito sa kanyang umiikot na anyo upang makuha ang kanyang kapangyarihan. Sa loob ng tiyan ng halimaw, nagulat si Fang Yi dito, na napagtanto na ang nilalang ay malayo pa sa pagkatalo. Habang nagsisimulang tunawin siya ng halimaw,
ang kanyang malakas na corrosive energy ay bumabagsak sa kanya. Nararamdaman niya ang kanyang sariling kapangyarihan na natutunaw at ang kanyang katawan ay nasisira. Napansin niya ang dark energy na kumukupas sa paligid niya at ipinikit ang kanyang mga mata sa loob ng ilang sandali. Nang muli niyang buksan ang mga ito, wala na siya sa loob ng halimaw. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayong mag-isa sa mga guho ng isang ganap na nawasak na lungsod, na may mga sirang skyscraper sa paligid niya sa ilalim ng isang madilim at nagbabantang kalangitan, na nag-iiwan sa kanya upang magtaka kung nasaan siya at kung ano ang nangyari. Sa guho na cityscape ng ilusyon, si Fang Yi ay nakatayo na may isang mapait na tingin. Sa likuran niya, isang malaki at malilim na hayop na may kumikinang na pulang mga mata ang nagsimulang lumabas mula sa kadiliman. Agad na sumugod ang halimaw na nilalang, na naghagis ng isang malakas na suntok pababa kay Fang Yi. Itinuon ni Fang Yi ang kanyang mga pandama at napagtanto na may pag-aalala na ang kanyang spiritual power ay wala na. Ipinagpatuloy ng hayop ang pag-atake nito. Ibinababa ang kanyang malaking kamao patungo sa kanya muli. Tumalon palayo ng may kamanghamanghang liksi. Bahagyang naiwasan ni Fang Yi ang atake habang winasak ng impact ang lupa. Ligtas siyang lumapag sa isang piraso ng guho at napagtanto ang isang mahalagang bagay. Napansin niya na kahit wala ang kanyang spiritual power, malakas pa rin ang kanyang katawan mula sa kanyang pagsasanay. Naiintindihan na niya ang sitwasyon. Ito ay isang ilusyon na nilikha ng Anomaly King upang linlangin siya sa pag-iisip na bumalik siya sa kanyang nakaraang buhay bago siya naging isang pioneer. Sinubukan ng hayop na durugin siya gamit ang isang malaking pagyapak, ngunit muling tumalon si Fang Yi, na iniiwasan ang atake. Habang lumalapag siya, nakarating siya sa isang kritikal na conclusion. Ang Anomaly King ay hindi sapat na makapangyarihan upang ganap na kunin ang kanyang lakas. Ang kapangyarihan nito ay hindi talaga mas malaki kaysa sa kanya. Naiintindihan niya na ang kanyang mga kakayahan ay hindi tunay na nawala. Ngayon, kailangan lamang niyang malaman kung paano masisira ang mental block na ito, na ipapalagay niya na ang bawat ilusyon ay dapat magkaroon ng isang depekto, at ang depektong ito ay magiging sariling kahinaan ng Anomaly King, na hindi nito sinasadyang ipapakita. Tulad ng kanyang pinaplano, ang hayop ay gumagalaw ng may nakasisilaw na bilis, na kinukulong siya sa kanyang malaking kamay. Inilapit siya ng halimaw sa kanyang nakangangalit na mukha. Ang boses nito ay umaalingaw-ngaw habang sinasabi nito sa handal na tao na sa sandaling pumasok siya sa lugar na ito. Hindi na siya makakaalis, hawak sa kamay ng halimaw na hayop. Ang sitwasyon ni Fang Yi ay tila walang pag-asa. Gayunpaman, isang tiwala ng ngisi ang lumitaw sa kanyang mga labi nang mapagtanto niya na natagpuan niya ang susi sa pagbasag ng ilusyon. Ang peking anyo ng Anomaly King ay nagsimulang sumanib sa kanyang sarili, na nagpapakita sa kanya ng isang nanunuya at halimaw ng ngiti. Pagkatapos ay binuksan ng nilalang ang kanyang malalaking panga, na nagdedeklara na tapos na ang lahat at na ito ang hindi maiiwasang kapalaran niya at ng buong sangkatauhan, upang sirain ang kanyang espiritu. Ipinakita nito sa kanya ang isang nakapangingilabot na pangitain ng kanyang mga natalong kaibigan, sina Zhao Lan, Su Qingying, at ang iba pa, na nakahiga ng walang buhay, na nagpapatibay sa kanyang paniniwala na ang mga tao ay walang iba kundi pagkain para sa kanyang ebolusyon. Nagpapanggap na natalo, nanatili si Fang Yi sa loob ng ilang sandali bago tumingala na may maliit at mapanghamong ngiti. Kalmado niyang tinanong kung yun ba talaga ang pinaniniwalaan ng halimaw. Sa sandaling iyon, pinalabas ni Fang Yi ang kanyang tunay na kapangyarihan. Ang kanyang katawan ay sumabog sa isang makinang na gininto ang pag-akyat ng enerhiya habang idineklara niya na ang halimaw ay walang iba kundi isang puppet. Ipinaliwanag niya na tila hindi naiintindihan ng halimaw ang katotohanan ng kanyang pag-iral. Ang mga gininto ang hugis ng hindi mabilang na mga tao ay lumitaw sa paligid niya habang inihayag niya na siya ay muling isinilang para sa layunin ng pagprotekta sa kanyang tahanan at sa lahat ng kanyang pinapahalagahan. Ang malaking gininto ang liwanag ay ganap na sumasakop sa malilim na hayop, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog na sum-ire sa ilusyon mula sa loob. Isang alon ng dalisay na apoy ang sumalanta sa mental space. Ang kapangyarihan nito ay sumasalamin sa isang nag-iisang, nag-aalab na mata, ngayong malaya na mula sa ilusyon at bumalik sa tunay na mundo. Nagbago na ang anyo ni Fang Yi. Ang kanyang buhok ay nagliliyab na parang apoy, at ang kanyang katawan ay pumutok sa asul na kidlat habang tinatawag niya ang kanyang system upang magtrabaho. Lumulutang sa maunas na kalangitan,
Napapaligiran siya ng isang malaking hugis kamay ng dalisay na gininto ang enerhiya, naganap na handa upang tapusin ang laban. Sa sandaling yon, lumitaw ang isang system window sa harap niya, na nagpapatunay na natugunan niya ang mga kinakailangan para sa isang breakthrough at nagtatanong kung nais niyang sumulong sa two-star spirit creation realm.